Praise God! Tayo po tayo. At salubungin po natin ang pagsamba ng Panginoon. What a great day, mga kapatid na. I-celebrate natin ang presensya ng Panginoon, ang kabutihan niya sa buhay natin. Basahin ko lamang po yung verse na to sa Isaiah 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ng may matatag na paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. Amen po ba? Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na kaya-kaya ng Panginoon ang lahat ng bagay sa buhay natin? Amen? Amen? Parang nakihina po ano. Amen! Praise God! Kaya nga po, alam ko po na pupunta po niyong malak po dito nakahanda ng pagpapala sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya po, pwede po ba natin mag-shake-shake muna po tayo? I-shake niyo muna lahat na nasa isipan niyo, mga inaalala ninyo. Ayan, shake niyo muna. At bukas natin ang ating kamay sa Panginoon, sama-sama. At papurihan natin siya. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at sambahin ka. Sige po, buksan natin ang ating mga labi sa ating Panginoon. Napakabuti mong tunay, Lord God, at hindi ka nagkukulang sa bawat isa. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng pagsamba, Panginoon, pagluwalhati sapagkat ikay banal, Panginoon, at kailan may hindi ka nakalimot, Panginoon, sa iyong mga anak. Maraming salamat. At ngayon, Panginoon, handa na kami papurihan ka, handa na kami itaas ka, Panginoon, at makilala ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po ng maraming, O Diyos, sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay umamit sa ating Diyos.
mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, Lord God, ang tunay kang dapat sa amin, Panginoon. O dapat ka sa lahat ng pagsamba, O Yahweh. Hallelujah, hallelujah. O sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy namin inaalala, Lord God, ang lahat, Panginoon, ng pagmamahal mo, ang kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Tunay na hindi ka nagbabago kahit nakailan, kahit na kami, Lord God, ay nagtatagumpay, Lord God, bumabagsak, Panginoon, ay nariyan ka sa aming tabi, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon. Patuloy sa iyo ang pagsamba, papuri, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Magdagin natin ang pasensya mo.
po ay si Abraham. Di ba? Si Abraham po, nung po ang kanyang makita si Melchizedek, ay binigay niya ang kanyang ikapo. Alam naman po natin gaano kayaman si Abraham. Di ba? At yung pangalawa po ay sa New Testament, sa Mark 12 po yata yan. Isang mahirap na babaeng balong. So, kilala na natin siya, babaeng balong. So, binigay niya ang 2 kusing na tinatabi ng Panginoon ay katumbas ng kanyang kabubuhay. So, 2 tao, isang mahirap at isang mayaman. Pero ang pinaka-message o point doon is nagbigay sila sa Panginoon. No matter what, si Abraham talaga mahal niya ang Panginoon. Kaya gano'n na lamang siya magbigay. Napakayaman niya, binigay niya ang kanyang. At sa babaeng mahirap, gano'n din, mahal din niya yung Panginoon. Bakit? Naibigay niya lahat sa Panginoon. So, no matter what, ano po ang ating kalagayan sa buhay, naghihirap man tayo, sumasagana man tayo, ay makita natin sa Panginoon na ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating pagkakaloob sa Kanya. Tama po ba? Nabanggit ko po ito dahil pinababanggit ko ni Pastor. Marami po tayong gastusin. So, gaya po natin babaeng balo na nag-sacrifice ng kanyang kabubuhay. Tayo po maraming gastusin, malapit na po ang anniversary. Nagpapatiles po tayo. At may mga bibilin pa po. Yung tela. Kulang na yung tela, di ba? Papatahi pa, timel na. Tsaka magpapasimento po ng harap sa may parking. So, nice po ng ating pastor. Nakatok po ang ating puso na sacrificial giving po tayo. Ano mo po kaya ninyong bigay? Talagang para po sa Panginoon naman, gagawin natin ito. Kaya po ng babaeng ito, na nag-sacrifice din po ng kanyang kabubuhay. Inaano po tayo ng pastor na sana po kahit mag-sacrificial giving din po tayo para po sa dating anniversary, para po sa ating church, sa mga gagawin dito. Naasahan po namin, kayo ang Diyos na po magpapala sa inyo. Hindi man po ngayon, sa mga darating na linggo, araw, pwede po kayong magbigay sa gawain. Ano po kaya ninyong sacrifice para sa Panginoon. So yun lamang po, at papaalala ko na rin po, since nabanggit ko na rin po yung sa parking, ng mga kalalakihan, sa Tuesday po yata, ay magbubuhos doon, sino po ang free, ay punta po rito. I-chat na lang po kami sa men's GC. I-announce ko na yun. Sige po, tayo manalangin. O Diyos, salamat po muli Panginoon sa iyo. Salamat sa mga pagpapala mo sa buhay namin, Panginoon o Lord. Tunay Lord na lahat ng meron kami, Lord, ay galing sa iyo lahat ng ito. Dalangin namin, Panginoon, na ano po meron kami, Panginoon o Diyos, ay patuloy namin pagpasalamat ito sa iyo. Maturuan mo ang bawat isa sa amin, ang mga puso, Panginoon, na maging tapat sa pagbibigay sa iyong gawain, Panginoon. Ama kami magkakaloob, hindi lamang, Panginoon, dahil inuutos mo ito, hindi dahil mahal ka namin, Panginoon. At alam po namin, Lord, na hindi mo tinitingnan, Panginoon, ang amount. But God, you're looking, Panginoon, sa puso ng bawat isa. God, I pray, Lord, sa bawat isa sa amin, sa bawat magkakaloob, kayo po magpala, matagpo ng pangangailangan ng bawat isa. Turuan mo kayo, Panginoon, lagay mo sa aming puso, Panginoon, yung kagaya ng ginawa, Panginoon. Ang babaeng ito, really, Panginoon, sacrifice everything, Panginoon, para sa iyong templo, Panginoon, para sa iyong gawain, Panginoon. Ama, tunay, Lord, na nakita mo po ang puso ng bawat isa. And I know, Lord, that they will give this, Panginoon, na may katapatan, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Kayo na po, Panginoon, na magpala sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, dakilahin ka, lahat ng kami tinataas sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yes, God.
morning po sa inyong lahat. Tagal-tagal din ko pong hindi kayo nakita. At bless God ay niloob po ng Diyos na tayo muling magkita. At ang ganda po ng panahon, malamig, para hindi magkakatutuloy na yung ninyo. Sana hindi matuloy. Sa hindam natin, walang yaman. Sana ay ma-ibyok natin yung Espiritu na yun. Jesus' name. Hindi po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, maraming Diyos. Salamat po sa magandang araw na ito na ginawa mo, na kami pong magkakapatid ay sama-sama na umawit, sumamba sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ito po yung desire mo na sabahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, ay muli hinihiling po namin ang patnubay mo, Panginoon, ang leading ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin. Gusto mo po yung aming mga puso at isipan, Panginoon, na hahasikan po ng iyong mga salita, O Diyos. At sa umagang ito, Lord, ay ikaw po ang siyang maitaas, papapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ang title po ng message ng Lord ay nandun pa rin po sa yung unang verse lang sa Proverbs na po. Ang title po ay The Trap of Offense. How our hearts lose their effectiveness for Christ. Pag sinabi pong offense ay kasalanan, paglabag, pagsuway. Ano po? Pag-trap naman po, ito po yung patibong ng kalaban, yung tool niya na ginagamit niya sa atin, laban sa atin ng mga Christian. Bakit? Dahil kaya sasabihin ko po ang offense po o kasalanan o paglabag ay nararanasan po natin lahat. Whether na yung kapwa mo nakagawa siya ng masama, mostly ganun, no? Yung ating kapwa ay makakagawa ng hindi tama sa atin, kaya tayo na-offend. Titisod, no? At nagtatanong, bakit niya nagawa yun? Believer naman siya. No? So, we all experience offense po. At kung paano po natin ito i-handle, ang siya po mag-determine nung tibay ng ugnayan natin sa bawat isa bilang mga mananampalataya o bilang mga tao. No? At ito rin po yung mag-determine ng ating spiritual na paglago. Kasi kung offended ka, lagi, hindi ka lalago. Lagi ka natitisod, maramdamin ka, sensitive ka, you will never mature in faith. No? Kasi lagi yung magiging dahilan para hindi ka mag-move forward sa iyong pananampalataya. Ang Biblia po ay nagbibigay sa atin ng mga warning tungkol sa danger po ng kasalanan o ng offense o yung paglabag. Ipinapakita po dito sa atin na yung offense po ay nagiging stumbling block o yung batong katitisuran natin, hindi lamang sa ugnayan natin sa ating kapwa, no? Maging doon sa paglakad natin sa pananampalataya. So, hadlang po yung offense, hadlang po yung offense sa ating paglago o yung paglakad sa pananampalataya. No? Maging ito man po ay yung hindi nangyari, yung in-expect mo. Failed expectation, hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia o mga mahirap na mga sitwasyon, ang offense po ay maaaring mag-ugat sa ating mga puso at damdamin kung hindi po tayo mag-iingat. No po? Ganun po sa pamagitan po ng Bible, ng Word of God, at sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ay we can overcome offense. No po? At may iwasan po nating maapektuhan ito yung ating mga buhay. Po. So, meron po akong 5 puntos dito na gusto ko pong sabihin sa inyo. Unang-una po ay yung nature ng offense, no? Yung kanyang pinanggagalingan. No? Yung nga po, sabi ko kanina, nasa Proverbs pa rin tayo. Kawikaan 18:19. No po? May PowerPoint po tayo doon. No? Sabi po doon sa Proverbs 18:19,
ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lungsod na napapatiran. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan. No? So, ang nature pa ng offense ay nasaktan yung iyong damdamin. No? Nasaktan ang iyong damdamin, ang iyong kalooban, at nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. No? Yung misunderstanding daw po ay matibay pa kaysa sa tarangkahan. Nung araw po ang pintuan ay wala namang walang labi. Yung yung kahoy lang na binababang gano'n, tapos meron dalawa isasabat mo doon. Yun po, tarangkahan. Sa mga palasyo yata ng araw, gano'n din, ano? So napakatibay po noon. Hindi mo kayang pasukin, no? Kaya ginagawa ng araw sa mga pelikula, meron sila hawak na malaking troso, binabangga po nila yung gate o yung mga pader para masira. So, grabe pala yung nagagawa po ng offense, na kapag ang isang tao ay nasaktan, talagang nagkakaroon ng barrier po sa inyong dalawa, sa pagitan ng dalawa. So, tulad po ng kahit anong kasangkapan, ang offense po ay gamit ng kaaway. Alam natin, si ating kaaway, ano po? Hindi yung katabi niyo yung kaaway. Ang kaaway po natin ay ang diablo po, ito ay gamit ng kaaway na ang layunin po ay lumikha ng pagkakabahabahagi sa atin, sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya, sa loob ng community. Ang offense po ay naglalagay ng pader sa ating mga puso, nagsasara sa mga relasyon at naglalagay ng barrier. Ang dakilang hangarin po ng Diyos ay ang makita tayo umunlad. Mag-try po tayo. O malago po sa ating mga relationship. Kung kaya lubhang mahalaga po na tratuhin natin ang offense sa tamang kaparaanan. Mayroon pong tamang way para po managumpay po tayo pagdating po sa offense o kasalanan ng mga tao. Kapag offended po ang isang tao ay ang kanyang kakayahang magpaabot ng kagandahang loob ay nagiging limitado. Sobrang limitado po pag offended ang isang tao. Yung kakayahan niya gumawa ng mabuti, kagandahang loob sa kanyang kapwa, hindi po ganoon ang calling sa atin ng Panginoon na tayo ay maging limitado sa pagbibigay ng favor, ang kagandahang loob sa ating kapwa. Nais ng Diyos na tayo maging loving, maging gracious sa ating kapwa. Kailangan po natin matutunan kung paano tayo magmaniobra pagdating po sa mga pagkakataon tayo po ay may pagkakataon tayo po ay ma-offend, upang na sa ganoon ay makalakad po tayo doon sa kapuspusan ng nais ng Diyos sa ating buhay. Yung will ng Panginoon ay magawa po natin. Ang offense po sa Hebrew ay pesha, hindi po pesa. Pesha, Nagbibigay po ito ng ideya ng damdaming nagawan ng hindi tama, o pinagtaksilan o traidor. Pasilip po natin yung salitang damdamin. Damdamin lang pala siya, yung offense. Na nagpapahiwatig ito na offense ay emotional response na hindi laging may merit o hindi laging mayroong halaga. So yung offense po, pag dumating, so you feel offended, so mayroong chances are na hindi laging valid. Kaya ka na-offend. Kaya mo naramdaman yung ganong damdamin, nagtampo ka, nagalit ka. So, ingat po tayo, may warning mo. Sa karanasan po, karamihan po ng mga offenses ay nag-uugat sa hindi pagkakaunawaan. Misunderstanding lang pala, na madali namang masusolusyonan kung hihingi po tayo ng clarification o paglilinaw. Mag-uusap, ganun po, At sa church po, sa pastoral ministry, to be exact, maraming tao po ang nami-misinterpret ang isa't isa. Kahit po sa loob ng church, Marami sa atin ang nabibigyan ng maling pakahulugan,
ang sinasabi ng ating kapwa, lalo na pag meron tayong kinikimkim na sama ng loob sa kanila. Amen po ba? Nararanasan niyo po yan? Nakaka-relate po ba kayo doon? O kung hindi po kayo na-open, ang galing mo, ang galing naman ng Panginoon sa buhay niyo, ano? Praise God. Ibig sabihin po nun, ito pong message na to, hindi na para sa inyo, kung hindi na kayo offended lagi, no? Hindi po ang Panginoon. Kung tayo man daw po ay totoong na-open, no? O nagawa ng kasalanan, kung tayo daw po ay totoong nagawa ng kasalanan o simpleng feeling offended lang po tayo sa isang bagay o pangyayari na hindi naman talaga sinful, no? Hindi naman talaga tayo nagawa ng masama, no? Nais ng Diyos po na mag-overcome po natin ito. Nais ng Diyos na magtagumpay po tayo, no? Dito po sa barrier building trap na ito, no? So, barrier building trap, talagang ito po yung patibong na ihiwalay ka, babakuran ka para ikaw ay hindi magkaroon ka ng tamang pakikipag-ugnayan sa iyong kapwa. Pag offended ka, hihiwalay ka, hindi ka makikihalubilo, ano po. Kung ang church po ay totoong nais na lumakad sa kaluwalhatian ng Panginoon, tayo dapat tayo po ay mag-mature sa puntong tayo po ay maging unoffendable sa ating buhay Kristiyano. Ang buhay pong nakapako kasama ng Panginoon, ang buhay na napako kasama ni Kristo ay hindi na po siya natitison, no? O nadadaya. No? So, yun po yung number one, the nature of offense. So, yung ikalawa po ay the inevitability of offense. Ano po? Ang offense po ay darating at darating. Hindi po natin may iwasan po yan. Tiyak na mangyayari po yan sa ating buhay. Lalo-lalo na po sa buhay Kristiyano. No? Sabi po ito sa Mateo 18:7, kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. Yun nga po, yung offense. No? Ang mga pangyayaring magbubuka ng pagkakatisod ay tiyak na darating. No? Kaya nakaano po siya, tiyak na darating. No? Ngunit kahabag-habag ang taong pagmumulan ng batong katitisuran. No? Ang Greek word po ng offense ay skandalon. No? Parang skandalo po. Ano? Skandalon. Meaning, stumbling block or an occasion for falling. No? So, yung pong offenses ay, gano'n sinabi ko kanina, batong katitisuran. Po. Ang offense po ay nagiging sanhi ng pagkakatisod o pagbagsak. At hindi tayo nakakaabot doon sa glory ng Panginoon na nais nating magawa, na gusto na dapat nating gawin para sa Kanya. Po. So, ang offense po pala talaga ay naghihinder sa atin para magawa natin yung kalooban ng Panginoon at ang Diyos po ay maitaas sa ating mga buhay. Ang offense po ay nagiging sanhi ng pagkakatisod, pagbagsak, at hindi tayo nakakaabot sa glory ng Panginoon para sa ating mga buhay. No? So, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon mismo ni Jesus sa realidad po ng offense. Ang offense po ay talagang mangyayari. No? Totoo po ito. Sinasabi niya, kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. No? Marami pong offense, lalo-lalo na po sa mundo kasi tayo po ay nabubuhay sa fallen world. Ang ating mga unang ninuno ay nahulog sa kasalanan at tayo po ngayon ay nagganon din, nagsasuffer po tayo din sa consequences ng kasalanan ng ating mga unang magulang na sila si Eva at Adan. No? Kaya talagang mangyayari po ang offense, pagsuway, kasalanan dahil nakapasok nga po ito sa mundo. No? At ang Panginoon mismo, ang Panginoong Jesus mismo, sinabi niya, kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. No? Maraming bagay po ang nagiging sanhi upang ang mga tao ay matisod. No? Isa po itong patibong na dinisenyo po o ginawa ng kaaway, silitan upang tayo po ay pabagsakin. No? At kung hindi po tayo magiging matalino, hindi tayo makakarating o hindi natin mararanasan yung
kapuspusan ng inilalaan sa atin ng Panginoon, ng ating Diyos. Ano? So tinutulungan po tayo ng Panginoon. Even the Lord Jesus, tinutulungan niya yung kanyang mga unang alagad na tanggapin o kilalanin po yung inevitability of offense. Talagang darating at darating po yung offense. Ano? Sabi po niya, ang pagkakatisod ay tiyak na darating. No? Hindi po sinugartot ng Panginoon yung issue. Sabi niya, yung pagsunod niyo sa akin ay hindi kayo gagawing immune sa offense. Ano? Yun ang sabi niya sa kanyang mga alagad. Dahil sinabi niya yun upang maging aware po yung mga alagad doon sa realidad po ng pagkakatisod. Totoo mangyayari at darating. No? Ito yung mangyayari. Kaya hinahayaan tayo ng Panginoon na sinabi po ito, hinahayaan po tayo ng Panginoon na maging handa. Kaya po sinasabi ng Panginoon na tiyak na darating. Maging handa tayo, makita natin ang advance at magawa natin yung tamang mode of action kung paano po natin ito hahawakan o haharapin sa ating buhay. Ano po? Yung reaction na proactive po tayo at hindi tayo hindi po maapektuhan ng negatibo yung ating buhay. Lalo-lalo na po yung ating buhay spiritual. Ano po? At simple lang po yung pamamaraan o yung strategy. No? Kapag tayo po ay tempted na ma-open, no? Ay piliin daw po natin na ito po ay huwag natin gawing big deal sa ating buhay. No? Huwag natin po itong sobrang pansinin sa ating buhay. No? Sa halip daw po ay choose to put it down. No? Kahit na mahirap po itong gawin, tutulungan po tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu na piliin po yung choice na tama sa ating buhay. Sabi po doon sa mga ngaral, chapter 7, verse 21 to 22, huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao at baka mismo alipin mo ang marinig na nagsasalita laban sa iyo. Dahil alam mo sa sarili mo na marami ka rin pinagsalitaan ng masama. Ito po ay pangungusap ni Haring Solomon, no? Siya po yung pinakamatalinang tao na nabuhay sa mundo. No po? Ay nagtuturo po siya sa atin na paano natin i-handle ng matalino po ang offense. Sinasabi niya na not to take everything to heart. Lahat po ng not to take everything to heart ang lahat po ng ating naririnig o nakikita. Kasi po ang mundong ating ginagalawan, ito po ay mundong puno ng mga tao makasalanan at mayroong kapintasan. No? Full of flawed and simple people. Yun nga po, dahil doon sa kasalanan. Kung gagawin po natin ito, na lahat na naririnig natin ay mapatulan natin, ito po ay tayo mismo yung magsasuffer sa bandang huli. Ano? Nilalagay po natin yung ating sarili doon sa pagkapahaba kapag lahat ng bagay, pangyayari, salita ay ating pong yung pain ng kalaban, ating pong hinawakan at sinunggaban. Ano po? Huwag po natin laging papatulan yung mga nilalagay ng kalaban para sa ating buhay. No? Sa halip po ay dapat nating panatiliin yung peace of mind natin, let go of things that offend us and make us an intentional decision to walk in love. Yun po ang susi. Lumakad po tayo sa pag-ibig. No? Lumakad sa pangunawa sa ating kapwa. No? Sa marami pong sitwasyon, kapag feeling offended po tayo, ay luhod lang tayo sa Panginoon. In prayer. Manalangin, no? At wala na po tayong kailangan gawin. May mga pagkakataon po na nalulutas po yung potensyal na hindi pagkakaunawaan kung hihingi po tayo ng conversation doon sa taong
naka-open po sa atin, no? At kung magkamisan po, yung pong mahinaho pagtutuwid, ay kailangan upang lumago po o mag-thrive yung ating relationship sa ating kapwa, no? Mahalaga po talaga yung pag-uusap. Hindi po talaga matatawaran po yung kahalagahan na tayo po ay nagkakaroon ng pag-uusap doon sa taong nagkaroon tayo ng kasamaang loob dahil po nasusolusyonan po yung problema, no? Karamihan daw po, ganun lang yung nangyayari, misunderstanding po. Ang banal na Espiritu po ang magbibigay sa atin ng karunungan, ng wisdom, upang malaman kung paano ang pinakamatalino, pinakamagandang approach na dapat natin gawin. So prayer talaga. Bago mo kausapin yung tao, prayer. O pag dumating po yung offense, pray pa rin, no? So puro prayer po lahat, no? Yung po yung susi, no? Ang Panginoon talaga ang susi, ang pag-asa po natin, no? Siya po ang magbibigay sa atin ng wisdom, no? Mahalagang bigyan po natin ng kalagayan yung marami pong sitwasyon ang simpleng kailangan lang talaga prayer. Dahil kung hindi po tayo prayerful, pagdating po sa usapin ng offense, paulit-ulit lang po yung mangyayari sa atin na lagi natin sasabihin sa mga tao yung kung bakit tayo na-open at hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan at paglago sa ating buhay spiritual, no? Pag lagi kang offended, lalo na pag matagal na po Kristiyano, dapat hindi na, no? Dahil mature na po tayo pagdating sa ganung bagay. Number 3, the demonic function of offense. Ano po? So, meron pong kinalaman dito. Ito po yung spiritual, yung pong offense. May kinalaman dito ang kalaban. Ano po? Sabi po doon sa Ephesians 4:26-27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. So kung tayo po ay galit, kung tayo po ay offended, yun po ay foothold na kalaban sa ating buhay. Kahit na simpleng tampo lang, ano po? Kahit na simpleng, lalo na po sa mag-asawa, ano po? Meron po akong kwento na pastor yung lalaki, mag-asawa sila, no? So, buntis yung babae, nasa abroad yung lalaki. Meron kaibigan yung babae, sabi niya, samahan mo ko, maglihans tayo ng may sakit, no? May papipiri tayo, no? So, lumakad po sila na yung palang pupuntahan nila, demon possessed, buntis siya. Tapos may hatred siya sa kanyang asawa, sa kanyang puso, hindi siya nakapag-repent. So, naglihans po siya. Meron pong transference ng spirit na pumunta noon, no? Ang galing doon sa tao, nagpunta sa kanya, nag-bleed po siya at nagkaroon ng miscarriage, no? So, napakahalaga po na sa puso po natin, wala tayong daladalang kahit sama lang ng loob. Kung di sama lang ng loob, kailangan po mag-repent tayo sa Panginoon, no? Dahil yun po yung gagawin ng kalaban para makapasok siya sa ating buhay. Magkakaroon siya ng lugar para makakilos at salantain po tayo. So tayo po ay tinuturuan po ng Bible na meron po sinasabing daily detox, no? Ito po isang ugali, gawin na dapat natin gawin, no? Yung daily detox mula sa offense bago po ito magsimula, no? Tinuturuan po tayo ng Bible, sa Word of God, yung disiplina po ng araw-araw na detox, no? Mula sa offense, bago po ito magsimula, aagapan po natin sa ating buhay bago magsimula yung offense. Ang pananatili po sa offense o damdamin ng offended feeling, no? Kahit magdamag lang po ito na ikaw ay mayroong sama ng loob, galit, no? Offended, ito po ang magbibigay sa diablo ng lugar sa ating mga puso na magiging sanhi ng bitterness at paglala ng division o pagkakaroon ng alitan sa ating kapwa. Pagkakagalit, no? Dapat po ay sa lalong madaling panahon ay iresolba po natin ang offense. Ano po? Through forgiveness, communication, at prayer, no? O prayer, no? Po. Sa palagian pong pagre-release ng galit at sama ng loob,
maisasara po natin ang pintuan ng ating mga puso sa kaaway at mapapanatili po natin ang ating puso na nakaayon sa kapayapaan ng Diyos. No? Napakahalaga po ng peace of God na nasa ating buhay. No? Maraming mga tao, kapag walang peace sa kanilang puso at isipan, ito po ay naging isang kadalasang sanhi ng ating pagkakasakit. No? Kung wala kang kapayapaan, hindi ka magkakaroon ng panahon para magkapagpahinga ka ng maayos, maging masigla ka, so magkakasakit ka talaga. No? So yun po yung isa sa mga gusto ng Diablo na mangyayari sa ating buhay. No? Siya pumapatay, siya ay nagnanakaw ng abundant life natin, no? At siya ay nagdi-destroy ng mga relationships, lalo-lalo na po sa loob ng iglesia ng mga kapatiran. Ang kaaway po at Diablo ay bihasa sa paglalagay ng offense sa pagitan ng mga tao. No? Bihasa po ang kalaban sa paglalagay sa mga tao na kagatin ang pahin po ng offense. Ano po? 1,000 years po na pinag-aralan ito ng Diablo. No? 1,000 years na pinag-aralan ng Diablo ang mankind, ang sangkatauhan, upang masido tayo. Maging po yung kanyang mga demonic agents, yung mga demonyo, ano po, ay pinag-aaralan ng ating family lines, no? Ang ating mga personal na kahinaan upang malaman ang angkop na pain na gagamitin upang ito ay ating kagatin. Yung mga pain po ng offense, ano po. Kaya lagi po nating tandaan na tayo po ay lagi maging alerto sa spirit of offense. Espiritu po ito. Yung pagkakatisod, spirit of offense. No? At tulad po ni Jesus na sinabi niya nung siya po ay kinausap ni Peter. No? Sabi ni Peter kasi ay, Panginoon, hindi pwedeng mamatay ka sa krus. No? Sabi ng Panginoon sa kanya, lumayo ka sa akin, Satanas. Lumayo ka, Satanas. No? Hadlang ka sa aking landas. So, sa halip po na tayo ay mag-dwell sa offense, kailangan po natin piliing magbulay, mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil ito po yung ating sandata laban dito, no? At huwag nating i-magnify yung mga offense na ating nararanasan sa ating buhay spiritual, no? Sabi po sa Santiago 3:14, no? Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ang inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo itong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo. No? Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng masamang gawa. So sinasabi po ni James po na ang manatili sa offense ay isang uri ng demonic wisdom. Po, kapag ang isang tao po ay hindi ginagawa ang principle of daily detox na sinasabi po doon sa Ephesians 4:26, hinahayaan po nito ang kalaban na magkaroon ng more and more footholds sa kanyang buhay sa paglakad po ng panahon. Kaya mahalaga po talaga na naagapan. Ang foothold po sa Greek ay tumutukoy sa lugar o teritoryo o lokalidad. Sa madaling sabi, sa tuwing pangahawakan natin ang mga offense, binibigyan natin ng kaaway ng more ground o lugar sa ating mga kaluluwa. Pansinin niyo po, ano? Ang foothold pala na ilalagay ng kalaban sa ating buhay doon sa bahagi ng tao na yung ating soul. Kasi ang tao ay composed of three parts. Ano yun? Nakalimutan ko. Body, soul, and spirit, no? So, doon siya doon nagpupugad ng Diablo sa ating kaluluwa, no?
Yun doon yung kanyang sentro sa atin. Doon na tayo titirahin, no? Sa ating mga soul, no po. At ito rin naman yung kung saan ay pag tayo nasa Panginoon, pag tayo namatay na, yung soul natin yung pupunta noon sa eternity. No? Dalawa lang yun. Heaven or hell. No? Kaya, alam ng Diablo kung ano yung mahalaga sa atin. Alam niya yung punteriya. Alam niya kung saan tayo pupunteriyahin. Saan yung magandang lugar kung saan siya mananahan sa ating buhay. No? Sa ating mga kaluluwa. Kasi nandun yung ating emotion, nandun yung ating will, nandun yung ating intellect sa ating soul. No? Decision mo. Decision mo magalit. No? Decision mo magpatawad. No? Kalooban mo magmahal, umibig, umunawa sa iyong kapwa. No? So, yun po, hinahayaan po ng kaya napakahalaga po yung principle ng daily detox. Ano po, sabi po sa, gaya na sinasabi po sa Efeso 4:26. Ang kalaban po ay talunan na. Yun po yung ating laging nadidinig at sinasabi, pinaniniwalaan. Talunan na siya, no? So, ang mahalaga lang talaga yung mga strategy kung paano tayo magtatagumpay sa Kanya. Sa tuwing pangahawakan po natin ng offense, binibigyan ka po natin ang kaaway ng foothold sa ating buhay, ang kaluluwa. At kapag nangyari po ito, na tayo po ay demonize, ano? Tayo demonize, no? Ang Christian law po ay hindi pwedeng sabihin demon possessed dahil tayo pag-aari na ng Panginoon. Pero tayo ay pwedeng ma-demonize, no? Ma-demonize. Ito po yung tamang term, sabi ni Derek Prince, ano? So, pag tayo po ay na-demonize through offense, doon na po papasok yung kailangan mong sumailalim sa deliverance at inner healing. No po. So, kahit pala gano'n ang mangyari, meron pa rin paraan para tayo iligtas ng Panginoon. No? Pero kung haharapin po natin ang offense, no? I-handle po natin ang tama sa ating buhay, araw-araw, na meron kang tamang mindset, may iwasan po natin ang kaaway na salantain yung ating buhay, lalo na yung ating buhay spiritual. At magiging daan ito upang tayo po ay tunay na maging manaya sa ating buhay. No? Sabi po ito sa 2 Timoteo 2:24-26, ang likod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, dapat siya maging mabait sa lahat, mahusay, magturo, at mahiga. Mahinawan niya itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sila ay bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At malaman nila ang katotohanan, sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng diablo na bumitag sa kanila, na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. So, mapansin po natin, yun doon yung bitag ng diablo. May bitag po siya, at yun po yung offense ay isa sa mga ginagamit niya sa atin, laban sa atin yung offense. Ang isa pang ginagamit ng diablo ay yung guilt. No? Kung kukonsensyahin ka niya. No? Ito yung way para yung ma-disregard natin yung ginawang sacrifice ni Jesus dun sa cross ng Calvario. Papaalala niya sa'yo, naalala mo yung kasalanan ginawa mo? Ganun siya. No? So, huwag tayo mag-dwell doon. Doon tayo sa offense. No? So, yun po ang bitag ng diablo. No? Itinuturo po dito ni Apostol Pablo na kung paano natin tatatuhin yung mga sumasalungat sa atin. No? Na mayroong katiyagaan at kahinahunan. Yung binasa po natin sa Timoteo ay ito po yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos kasi sila yung mas prone sa offense. Ano? Magtuturo ka ng Word of God, maraming sasalungat sa iyo. Ano? At ang sabi po doon ni Apostol Pablo kay Timoteo ay kailangan matyaga ang isang lingkod ng Panginoon, mahinahon. No? Ang Greek word po sa salitang bitag o patibong ay pagis po. Pagis. Na ang ibig sabihin ay trap. Yun nga po, patibong. No? Dapat nating maunawaan na ang mga tao offended ay bihag sila.
Ayaw nila pero wala silang magawa. They were taken captive. Pihag sila. At susundin nila kung ano yung gusto ng mga nakapihag sa kanila. No? At sinasabi din po doon na kailangan manatiling mahinahon sa kanila. Yun po yung bilin ni Apostol Pablo doon sa mga lingkod ng Panginoon. Matyaga, mahinahon, at yun nga, sa mga tao, no? At kapag tayo daw po ay nagkikimkim ng galit, offended, tayo daw po ay nagdidelikadong mahulog sa bitag ng o patibong ng kaaway, no? Subalit daw po sa maamong pagtutuwid at mahinahon, kahinahunan, makakaligtas tayo sa bitag ng dyablo at matutulungan natin ang iba sa ganoon ding pamamaraan. No? So napakalaga po talaga na alam natin yung way para tayo po ay magtagumpay po sa offense. No? May pamamaraan. No? Lalo-lalo na po sa mga naglilingkod, nasa ministry ng Panginoon. Mag-ingat tayo sa offense. Sa offense. Ano po? Lawakan po natin yung ating pangunawa at pananaw. No? Nasa ganoon, hindi tayo mahulog sa bitag ng kalaban. Number 4, the connection of offense with wrong expectation. No? Kapag pala mali yung inaasahan mo, halimbawa sa isang tao, ito po ay isang sanhilin dahilan upang ikaw ay magkaroon ng offense sa iyong puso at ng damdamin. No? Sabi po doon sa Matthew 11:2-6, nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya, saan mo lang po? Ito po kasi ay NIV po kasi yan. Na marinig ni Juan sa bilangguan ng mga gawa ni Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ikaw ba yung darating o maghihintay kami ng iba? Hindi po isda, iba. Makulit tayo sa daing. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, humayo kayo at sabihin niyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketoing ay nalilinis, at ang mga bingi ay nakakarinig. At ang mga patay ay muling binubuhay at pinapangaral sa mga tukha ang magandang balita. Mapalad ang sino man hindi natitisod sa akin. Offense po yun, yung natitisod. So, si John the Baptist po ay nakulong po siya. Dahil lagi po niyang sinasabi na doon sa hari na hindi tama kinuha mo yung asawa ng kapatid mo, no? Hindi ko na matanda kasi ni hari na yun. No? At si John the Baptist po, nung siya yung makulong, ay naranasan po niya yung offense. Offended po siya, no? Kasi hindi niya in-expect yung sa kabila ng paglilingkod niya sa Panginoon, ganun yung mangyayari sa kanya, no? At doon po sa kanyang, yung nangyari sa kanya, yung nagkaroon siya ng pag-aalilangan, nagtanong siya, no? Sabi niya doon sa kanyang mga alagad, tanong niyo nga kay Jesus, no? Tanong niyo nga doon sa pisa mo, kung sino talaga yung Mesiyas na darating, o yung maghahantay pa tayo ng iba, no? So, yung pong doubt nito ni John the Baptist, ito po yung nagbukas ng pintuan ng offense sa kanyang buhay, ano? Pero ang sagot ni Jesus ay magtuturo po sa atin na ang offense ay malimit na nanggagaling doon sa ating wrong expectations, no? At ang hamon po ay magtiwala tayo sa Panginoon. No? Huwag tayong mag-expect sa ating sarili. Kailangan ay kung ano yung nangyari at kalooban ng Panginoon, yun po yung tanggapin natin. No? Kahit na po yung mga bagay na hindi nangyayari tulad ng inaasahan natin, no? Kahit na ang mga bagay na ay hindi nangyayari tulad ng inaasahan natin, madalas gumagawa tayo ng unrealistic expectation sa mga tao. Na sa huli,
Hindi natin namamalaya na tayo mismo ang nauupit dahil nabibigo tayo. Sa maikling salita, nga po, tayo po yung nagsasabi sa bandang huli. Kung sobra-sobra yung expectation natin at mali naman yung ating mga inaasahan doon sa isang tao. No? Dapat po natin iayos yung ating expectations base doon sa personalidad ng tao at nature ng kanilang pagkatao. Huwag po tayong mag-expect ng higit pa doon sa personalidad ng tao o yung nature ng kanyang pagkatao na po. Halimbawa po, yung isang tao masalita, mag-expect ka sa kanya na siya ay biglang tatahimik, imposible po yun. Ano po? Mati-disappoint ka pag ganun ang iyong expectation. No? Meron po ba kayong ganong kilala? Masyadong masalita. No? So, maging realistic po tayo. At ito po yung tutulong sa atin na makaiwas sa trap of bitterness. No? Kapag hindi nami-meet ng mga tao yung ina-expect natin sa kanila, yung ating mga expectation. Sabi po doon sa mga Ngaral 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. No? Ang relationship po ni Jesus at ni John the Baptist ay nag-iba sa pagbabago po ng season po na kanilang buhay. Noong una, pareho silang nagpasimula sa revival. No? Pero ngayon, ay nakita po ni John yung kanyang sarili na kahit na ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon, ganun pa rin yung nangyari sa kanya. No? Kaya nagkaroon siya ng pag-alinlangan. No? Kung mapapansin natin sa Luke 1:42, nung dinalo po ni Mary si Elizabeth, dahil nabalitaan na ni Mary na buntis si Elizabeth ng kay John the Baptist. Nung marinig po ni Elizabeth yung tinig ni Mary, no? Yung pong si John, sa sinapupunan ni Elizabeth ay yung leap for joy, sabi po doon sa Bible, leap for joy, no? So itong batang John na to, ay wala siyang doubt na si Jesus po yung tagapagligtas. Pero nung time na nakulong na siya, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. No? Kung si Jesus po talaga yung Messiah. No? At nangyari yun dahil siya nakakulong. No? Offended po si John mga panahon na siya nasa loob ng kulungan. No? Kaya nakita po natin na ang laki ng nagagawa ng offense sa buhay po natin. Ang laking problema ang idudulot po nito kapag tayo po ay offended sa ating buhay. Hindi talaga natin magagawa yung kalooban ng Panginoon. Hindi natin mag-glorify yung buhay ang Panginoon sa ating buhay kapag offended po tayo. Hindi natin magagawa yung plan ng Diyos sa buhay po natin. Hindi natin ito malalakaran kapag tayo po ay under offense. Ano po? Kaya, makikita po natin dito na nagkaroon ng offended si John dahil nakikita niya yung nakakulong siya tapos si Jesus, yung ministry niya patuloy at matagumpay. Ano po? At napakaling pagbabago po ang magagawa ng offense sa ating buhay. Katulad ng nangyari kay John, ano po? Kapag pangyayari po na yun na from being up, pwede kang maging bumagsak ang buhay mo dahil offended ka. May mga pagkakataon po na halimbawa nito ay mangyayari ito sa ating buhay na halimbawa nito yung mayroong mga tao close sa atin tapos bigla-bigla ay magkakaroon po ng season sa buhay natin na mawawala sila sa atin. Yung po malaking pagbabago yun, no? Na maaaring maging dahilan kung bakit magtanong tayo sa ating mga sarili at maging offended po tayo. Magtanong tayo sa Panginoon, magtampo tayo sa Kanya, no? Kaya, mahalaga po na sinasabi ni Jesus na mapalad daw ang sino mang hindi nakitisod sa akin. No? Kaya sinasabi dito na ang offense po talaga ay maaari nating maranasan sa ating buhay. No po? Ikalima po, our unavoidable proneness to offense. No?
hindi po tayo exempted sa offense. Ano po? Sabi po sa Matthew 11:11, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. No? So kahit po si Juan na John the Baptist na tinatawag ni Jesus na higit na dakila kaysa sa sino mang isinilang sa daigdig, ay nag-struggle sa offense. Ipinapakita po nito na ganoon din tayo. Ka-vulnerable, ganoon din tayo kahina pagdating po sa offense. Ano? Gaano nang kalakas yung ating pananampalataya. No? Kahit pastor ka pa, you can be offended. At maaari na maging daan para mawala ka sa ministry. No? Sabi po ng 1 Corinthians, ang offense po ay talagang mangyayari. Kakatok at kakatok po yan sa ating buhay, no? Sa pito ng ating buhay. Dapat tayo maging mapagbantay sa pag-iingat ng ating mga puso sa lahat ng bagay. Lalo-lalo na po pagdating sa offense. So, guard our heart daw po ang sabi. Ingatan nyo ang inyong puso. No? For out of it flows the issues of life. No? Ito yung kung saan yung throne ng ating buhay, yung ating puso. Ito yung ating inner man. Yung puso mo, yan talaga kung sino ka. Kaya yan yung gustong, gusto ng Panginoon na siya lumuklok sa iyong puso, sa iyong buhay, sa sentro. No? Ang puso po, wala sa kaliwa ng dibdib, wala sa kanan, nasa gitna po yan. Ibig sabihin, ito po yung center ng ating being, ng ating buhay, ng ating pagkatao. So, ingatan natin ang ating mga puso, guard your heart. For out of it, comes the issues of life. Sabi po sa 1 Corinto 2:12, 1 Corinthians 10:12, kaya akala siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwan. No? Ang verse na to po ay nagbibigay sa atin ng warning na lagi tayong manatiling habol at aware sa ating pagiging susceptible o madaling tablan, kapitan na offense. No? Madali paniwalaan na tayo po ay nakatayo. Ngunit ang verse na ito po ay nagpapaalala sa atin na ang pride ay nauuwi sa pagbagsak. Dapat na palagi ang suriin natin ang ating mga puso upang makatiyak tayo na hindi po makapapasok ang sin of offense sa ating buhay, ang spirit of offense. Sige, tayo po yung manalangin. Oh, hallelujah, maraming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na ang topic nito, Panginoon, ay hindi na bago sa marami sa aming Panginoon dahil marami po sa amin dito, Lord, ang matagal na po sa paglakad sa pananampalataya, Panginoon. But let this serve as a reminder to all of us, Panginoon, bago man o matagal man o bagong mananampalataya, Panginoon, na kailangan ay lagi kami maging mapagbantay, Panginoon. Kailangan lagi kami mapagpakumbaba, Panginoon, na i-acknowledge sa aming buhay na without you, we can do nothing, Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin, Lord, na lagi mo kami pinapaalalahanan, Lord, through your Spirit, Panginoon, na kami po ay lagi mapagbantay sa aming buhay spiritual. Guard our heart, Panginoon, dahil ito po yung sentro ng aming buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord, na tunay yung nagpapalaya, nagpapalakas, nag-encourage, at nagbibigay ng comfort sa aming Panginoon. To all be the glory in Jesus' name. Amen, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po. Ilan po yung mensahe ng Panginoon, may silan. Hindi po. Tayo po lahat ay Sa pagsubok ay
hearts, Lord God. Sa mga bagay, Lord God, na iniisip namin, Panginoon, sa mga bagay, Lord God, na nahihirapan kami, Panginoon, sa buhay na ito. Ama, maraming pong salamat sapagkat Ikaw pa rin po ang comfort namin, Lord God. Ikaw pa rin po ang aming Ama na nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Kaya maraming salamat po at patuloy ka namin itinataas. Mapapurihan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay humanap na ng ating ka-prayer partner para po sa lingkong ito. Sige po, tayo pong lahat ay pakinig sa ilan po nating announcements para sa darating na linggo na po na ito. Ang ating pong service next week ay gaganapin po dito sa Baliwag. Kaya po yung mga kakilala niyo po sa Mangga ay paalalahanan niyo po sila na dito po ang service sa Baliwag at 8 a.m. Next week din po ay magkakaroon tayo ng workers meeting after service. Ito po ay special request ng ating senior pastor, si Pastor Albert Longan, para po sa darating na anniversary po ng ating church. Muli po, may emergency workers meeting po next week after service. At men's fellowship naman po ay gaganapin ngayong araw at 5 a.m. So, kailan po yung Tristan daw po. Ay, 5 p.m. So, 5 p.m. po mamaya, kailan po yung Tristan. Take out daw po. Yan. Muli po, men's fellowship at 5 p.m. today at Kuya Tristan's residence. Ayan po. Sa mga nais pong dumalo sa gawain pong ito, mangyari lang po ng message po kay Brother Jonathan Manalisay.
Yun lang naman po ang ating announcements para sa darating na linggo. God bless us all. Praise God po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo magdadako natin sa ating benediction. Purihin po ang Panginoon. Na-offend po ba kayo? Praise God. Alam niyo po yung pagka na-offend ka, praise God. Sabihin mo, Lord, thank you Lord kasi na-offend ako ngayon. Ibig sabihin, something is corrected within us. May bagay na itinuwid sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, offense, na-realize ko po kanina, offense should bring us to righteousness and it should be the reason para makorek po tayo. It should bring us closer to God. Alam niyo po, yung offense kasi dapat yun yung maging bridge kaysa maging barrier natin sa Panginoon eh. Yun yung bagay na magdala sa atin para mag-repent tayo, para magsisi tayo, para magbago tayo ng ating mga kilos, ng ating mga gawa, ng ating mga bagay na nakasanayan po sa buhay po natin. Alam niyo po, pag tayo kinokorek, yun talaga yung most reason kung bakit tayo na-offend eh. Because we are being corrected. And alam niyo po, yung offense, it's supposed to be felt. Huwag niyo pong escape. Huwag po nating takasan kapag na-offend tayo na parang nagbibuild tayo ng wall kapag na-offend tayo na ay hindi na ako lalapit sa tao na to na magbibuild na ako ng wall sa tao na to kasi na-offend niya ako. Alam niyo po, pag na-offend tayo, dapat tanggapin natin yan, i-assess po natin yung sarili natin. And it should bring us more closer kay Lord na magpasiyasat tayo sa Panginoon. Alam niyo po, yung pagiging Kristiyano po natin, it is not about not getting offended anymore. Alam niyo po, pag Kristiyano po tayo, hindi naman yun, hindi ibig sabihin pag Kristiyano ka, hindi ka na o-offend. Hindi na tayo dapat na o-offend. Kundi dapat, kahit na may offense, dapat yung offense po na yun, ang mahalaga po yung reaction po natin sa offense na yun. Ano yung reaction natin? Ano yung magiging tugon natin kapag tayo ay na-offend ng ating mga kapatid. Alam niyo po, madami po tayong matututunan about po sa topic po natin ngayong umaga na ito. Kaya purihin po ang Panginoon dahil alam ko pong lahat tayo ay na-offend. Dahil alam ko pong lahat po tayo ay kinorek ng Panginoon sa umaga na ito. Kaya purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. O, purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat kami sinamahan mo, Panginoon, ngayong umaga na ito. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa puso namin, Panginoon, na siyang bumabago sa amin, na siyang, Lord God, na kumikilos sa amin upang sa buhay namin, Panginoon, ay mas mangibabaw ka kaysa, Lord God, sa mga bagay, Lord God, mga pride namin, Panginoon, anumang mga kasalanan, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil sa umagang ito, kinorek mo na naman kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil mabuti ka sa buhay namin at hindi mo hinahayaan na maligaw kami, Panginoon. Salamat sa pagtutuwid, salamat sa pagmamahal mo para sa bawat isa sa amin. At salamat sa iyong lingkod na naging daan upang marinig namin ang iyong mga salita ngayong umaga na ito. Patuloy mo siyang pagpalain ang kanyang pamilya, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, tunay kang dakila, tunay kang tapat sa aming buhay, at tunay na kailanman ay hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord God, purihin ka sa buhay ng aking mga kapatid na ito, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, ingatan, naway kahabagan niya kayo at laging subaybayan, ngayon at kailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. And amen. Purihin ka, Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa ating pong tinanggap na mensahe mula sa linggong ito, no? Napakabuti ng Panginoon kasi ano man yung emosyon na meron tayo, nararamdaman natin, laging patungo pa rin sa righteousness ni Him. Amen? Sige po, tayo po muli ay itaas natin ang papuri sa ating Diyos sapagkat siya ay mabuti sa ating lahat. Sige po, palakpak tayo para sa Lord. Hallelujah!
Pagka meron happy